Morning Metro Manila! Metro Manila! Di na boring ang Sunday dahil mas pagaganday namin ang inyong morning. Good morning Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558. Talakayang magaan subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksanghatid ay pagbabago sa ating buhay. Tampok ang panauhing eksperto sa issue at impormasyong gumagabay. Good morning Metro Manila! Sunday morning radio talk show sa bagong DZXL 558 alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga kada linggo dito lang sa bagong DZXL 558 kasama ang inyong bagong kabanding sa umaga. Proud to be Prom B, Mr. Badio Meras at Elga Joy Garcia. Good morning Metro Manila! Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Badio Meras. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Bagong PNP Chief Alan Purisima formal nang nanumpa agad na nagbabala sa mga pulis Escalawags. Mahalaga ang bagay na ito, malalaman ng bawat isang miyembro kung ano ang dapat niyang gampanan para makamtan ang inaatang na misyon ng kanilang unit. Pera gumapang kaya mabilis umanong nakalusot ang RH Bill ayon sa grupong kontra sa naturang panukala. Dahil umiral at lumakad yung pera, nabawasan yon, nawala yung rente, nag-absent, kasi sinabihan sila kung hindi kayo makakayes, umalis na lang kayo para huwag na kayong bumoto. Sulat na nag-aatas naman kay Pangasinan Governor Amado Espino para magpaliwanag sa issue ng weteng ilalabas na ng DILG. Lalabas yung sulat sa kay Governor Espino na sagutin mo ito. Ito yung sinabi ng mayor. Anong masasabi mo dito? Yaman at power sharing naman kabilang sa mga hindi na pagkasunduan sa exploratory talks ng gobyerno at MILF. Iba may patungkol dun sa usapin ng wealth sharing, yung iba, no? So sa power sharing, ganun ba? Kaya nga mahirap talaga na isa rin yung isang annex. Balitang business naman, Camsur Employment Center may bagong oportunidad ng trabaho sa mga gustong mangibang bansa. At sa abroad, itinalagang Prosecutor General ng Egyptian President Morsi magbibitiw na sa pwesto. 2 bata naman nakabilang sa Connecticut Massacre na ilibing na. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Martes ngayon, December 18, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Badio Meras. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po'y live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXMB 648 RMN Malaybalay, DCWT 540 RMN Baguio, at sa DXRS 918 RMN Surigao. RMN News
Nationwide. Ang kasama opisyal ng umpo ngayong araw bilang bagong hepe ng Philippine National Police si Deputy Director General Alan Purisima. Ito'y kasunod po ng ginanap na turnover ceremony sa Camp Crame sa Quezon City kanina alas 11 o alas 10 ng umaga. Pinasalamatan kaagad ni Purisima ang kanyang pamilya, mga dating boss, mga kaklase at si Pangulong Noynoy Aquino sa pagkakatalaga sa kanya bilang pang-18 pinuno ng pambansang pulisya at kapalit ni dating PNP Chief Director General Nicanor Bartolome. Si Purisima po ay miyembro ng PMA Dimalupig Class of 1981 at nagsilbi rin noon sa Presidential Security Group sa administrasyon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Sa naging talumpati ni Purisima, inamin niyang noon pa man pangarap na talaga niya maging hepe ng PNP at hindi naman daw siya nabigo dahil ito ay naisa katuparan ngayong araw. Ako ngayon ay isang police officer. Sadyang napakasarap bigkasin. Ako'y isang alagad ng batas. Anong linamnam sabihin? Kaya sa inyo, mga kapwa kong pulis na tulad ko, na bata pa'y nangarap ng maging alagad ng batas, naniniwala ako na ang inyong pagnanais at dedikasyon na magiging pulis ay patuloy pa rin nag-aalab sa inyong mga dibdib. Kaya't naniniwala ako na ako'y sasamahan ninyo at kapit-bisig nating tatahakin ang malubak at mahirap na landas tungo sa ating mithiin. Kukumpunuhin natin ang mga ito hanggang sa lahat ng landasin ay may tuturing nating tuwid na daan. Kagadag babala si Purisima sa mga pulis Escalawag dahil kanya itong susugpuin upang matuldukan ang illegal nilang aktibidad sa PNP. Isa sa mga una nating gagawin para maging epektibo ang buong organisasyon ng PNP ay ang pagtukoy ng trabaho o papel na gagampanan ng bawat pulis. Mahalaga ang bagay na ito sa kadahilanan. Malalaman ng bawat isang miyembro kung ano ang dapat niyang gampanan para makamtan ang inaatang na misyon ng kanilang unit. Sa ganitong pamamaraan, maiiwasan natin ang kalituhan sa pagganap ng tungkulin. Ngayong araw din po epektibo ang early retirement naman ni General Bartolome. Kasabay ito inihayag ni Bartolome na kumpiyansa siyang iiwan na maayos ang pambansang pulisya at umaasa may pagpapatuloy ng susunod na pinuno ang kanyang mga nasimulan. Sa pagbaba ko sa pwesto, sa araw na ito, panatag ang loob ko na iiwanan ang ating kapulisan na higit na may dangal at kakayahan, higit na may tiwala sa sarili at masigasig magserbisyo sa ating sambayanan. Sa kabilang panig, pinasalamatan din ni Pangulong Aquino si Bartolome sa naging kontribusyon ito sa PNP habang tiwala naman siya sa bagong pamunuan ng PNP na hindi siya ito bibiguin at gagawa na mabuti para sa pakanan ng sambayanan. May panahon naman siguro dapat masabi natin, talagang nag-ambag ka na sa ikabubuti ng lipunan, talagang nakita natin tumutuka sa iyong salita. Palagay ko, ang dapat na masabihin ng taong bayan kasi maraming salamat, Nick. Tanging tunay kang timon ng ating kapulisan. Naway ang paglisan ng isang mabuting pinuno at ang pagalili ng isang bagong taga-timon ng PNP ay magsilbing hudyat ng mas makabuluhan at mas mabilis na pag-aarangkada, hindi lang ng mga pulis, kundi ng bawat lingkod bayan. Sama-sama natin tutukan ang kapakanan ng isa't isa at tiyak na mapipitas natin ang ating kolektibong mga pangarap para sa ating nag-iisang bansa. Sina incoming PNP Chief Alan Purisima, outgoing Nicanor Bartolome at Pangulong Noynoy Aquino. Isang grupo naman pinapurihan si Pinoy sa paghirang kay General Purisima bilang bagong pinuno ng PNP. Sama natin sa balita, live Angel Ronquillo. RMN Report. Nadagdagan pa nga pumuri sa isinagawang hakbang ni Pangulong Benigno Aquino III sa pagtatalaga kay Deputy Director General Alan Purisima bilang bagong pinuno ng Philippine National Police. Ayon kay Abora Party List Chairman Rosendo So, hindi nagkamali si Pangulong Aquino sa pagpili kay General Purisima bilang kapalit ni PNP Chief Nicanor Bartolome na magre-retiro naman sa darating na Disyembre 18. Sinabi pa ni Sonsa noong una pa lamang ay nagpamalas sa si General Purisima ng kausayan bilang isang public servant. Idinagdag
na nito na nung si General Prisima pa ang namumuno sa Pangasinan ay napanatili ito ang peace and order sa nasabing lugar, kung kaya't hindi anya imposible na maipatupad din ito ang kahalintulad na sitwasyon ngayong siya na ang pinuno ng pambansang kapulisan. Si General Prisima ay itinalaga din ni Pinoy bilang pinuno sa Election Task Force para sa Election 2013. Kilala din si General Prisima na naglingkod bilang isa sa Presidential Security Group ni dating Pangulong Corazon Aquino. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Warquillo, at RMN. Naniniwala ang grupong Solidarity for Sovereignty Movement na lumakad pa ang perang pinamudmod ng mga gabinete ni Paulong Noy para makalusot sa uling pagbasa sa Kamara Reproductive Health Bill. Sa interview ng RMN kay Linda Montaire, co-convener ng S4S Movement, may impormasyong nagbigay ng tig 5 milyong piso sina DILG Secretary Mar Rojas at DBM Secretary Butch Sabad sa 20 kongresista na boboto sana kontra sa nasabing panukala. Kaya naging 79 na lamang ang dating 104 na anti-RH. Ang 20 congressman na dati ay boboto na sana anti-RH, kaya yung 104 ay magiging 124 sana. Talo yung 113 sa unang araw na yon. Pero dahil umiral at lumakad yung pera, nabawasan yon, nawala yung 20, nag-absent, kasi sinabihan sila kung hindi kayo makakayes, umalis na lang kayo. Umuwi na lang kayo para huwag na kayong bumoto. Kaya naman pinag-uusapan na ng grupo ang susunod na hakbang para mangalap daw ng ebidensya. Agad itong pinabulaanan ng Interior Secretary Mar Rojas kung saan tinawag niya itong kalokohan. Kalokohan yan. Talagang walang katotohanan, kaya walang katuturan na sasagutin ko pa yan dahil walang katotohanan yan. Kalokohan yan. Yan ang sinabi sa interview ng RMN Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma na pinatunayan daw po ng legislatura ang kakainan sa pagtataguyod ng pangailangan ng taong bayan, lalong-lalo na sa mga kabaihan at mas makakahigit ng pamilyang Pilipinas ang pagkakapasa sa final reading ng RH Bill. Nagagalak po ang ating Pangulo at ang ating gabinete dahil po na-approve na itong RH Bill, magiging batas na po, no? At makakasulong na po tayo sa pagpapatupad ng mga programa na makakatulong sa pagbawas ng infant and maternal mortality during childbirth. Makakapag-establish po tayo ng infrastruktura para magkaroon ng easier access ang ating mga ina at mga kababaihan sa information, no? At mga kinakailangan para maisagawa yung tinatawag nating responsible parenthood. Sina Linda Montaire, Secretary Rojas at Secretary Coloma. Isa ang wealth at power sharing sa mga hindi pinagkasunduan sa katatapos lamang na 34th exploratory talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa interview ng RMN kay Government Peace Panel Chairperson Professor Miriam Ferrer, dahil sa mga pagod na, ang bawat isa may 6 pang usapin ang hindi napagkasunduan, kung saan isa nga dito ang wealth at power sharing. Ngunit sinabi ni Ferrer na normal lamang ito at bahagi ng proseso ng negosasyon ang hindi pagkakaunawaan kung saan positibo siyang masusolusyonan ito. Siguro yung binibilang kong 6 issues na yan nakakyan doon sa iba-ibang annex na tinatapos namin. Yung iba may patungkol doon sa usapin ng wealth sharing, yung iba, no? So sa power sharing, ganun ba? Kaya nga mahirap talaga na isara yung isang annex. Ang sitwasyon naman ngayon, tingin ko siguro kung bibilangin ko may mga 6 na lamang na issue na kailangan talagang ayusin. So andun na tayo, malapit na tayo. Pero kung papakinggan din naman natin, o babasahin natin yung kanilang mga pahayag, sa kalahatan nagkakaisa kami sa pagkilala na maraming natapos. Sa ngayon ay wala pa hong nakatagdang petsa naman ang MILF at GRP para bumalik sa negotiating table. Kasabay nito, natuwa naman si Ferrer sa paglagdana ni Pangulong Noynoy Aquino sa Executive Order 120 na bubuo ng Transition Commission para sa pagbuo naman ng Bangsamoro Basic Law. Maganda na pirmahan na yan at nailabas na kasi ibig sabihin yung ilang mga mekanismo na itinakda natin sa framework agreement, lalo na yung pagbubuo ng Transition Commission kasi ito talaga yung unang hakbang, pwede na umpisahan yung preparasyon dyan. Kaya nga maski na hindi pa tapos yung pag-uusap ng panel kaugnay ng ilang pang mga natitirang issue sa annexes, pwede nang umpisahan yung pag-oorganisa ng mga bubuo ng Transition Commission.
Una lang kinupirma sa interview ng RMN ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma na tuloy-tuloy ngayon ang pagpili sa mga opisyal ng Transition Commission. Simula nung pinirmahan yung framework agreement noong Oktubre ay tuloy-tuloy naman po yung pagsulong ng mga nominasyon at yung pagrepaso kung sino ang pinakakarapat dapat. Kaya hintayin na lang po natin ito. Isinasagawa naman po ito ng kinauukulan at tiyak na kasunod na ito nitong paglabas ng Executive Order 120. Sina Communications Secretary Sunny Coloma, GRP Chairperson Miriam Ferrer sa interview ng RMN. Nakatakdang ilabas ngayong araw ng investigating panel ng Department of Interior Local Government ang sulat para pagpaliwanagin naman si Pangasinan Governor Amado Espino kaugnay po sa pagdawit sa kanya sa issue ng weteng. Sa interview ng RMN kay Secretary Mar Rojas, dadaan sa due process ang lahat ng investigasyon kung saan hihinga ng panel ang sagot si Governor Espino hinggil sa paratang sa kanya ni Bugalyon Pangasinan Mayor Rodrigo Orduña. Ayon kay Rojas, pamumunuan ng binuong panel ni DILG Yusek Rafael Antonio Paeng Santos. Sa ngayon, sinorm na yung kahapon, ngayon ay lalabas ata yung mga sulat, nag-i-inform. May nakatakdang proseso yan. Hindi naman ito na basta-basta na simulan ninyo itong investigasyon na ito. Kaya kahapon, sinorm ko na yung team at sa pangunguna ni Undersecretary Rafael Paeng Santos. At siya ang litigator, so siya ang mangunguna dito sa investigating panel na ito under my direction. At na ngayon ang lilikom ng lahat ng mga ebidensya, lahat ng mga statements. So ngayon, lalabas yung sulat sa kay Governor Espino na sagutin mo ito. Ito yung sinabi ng Mayor. Anong masasabi mo dito? Secretary Mar Rojas. Nanawagan si Senatoriable at San Juan Representative JV Ejercito sa publiko na respetuhin ang naging boto ng mga mamabata sa kontrobersyal na RH Bill. Matatanda ang kahapon, nakalusot sa third and final reading sa Senado at Kamara ang panukalang batas na yan matapos itong sertipikahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa interview ng RMN kay Ejercito, may kanya-kanyang pananaw ang bawat isang mambabatas sa nasabing panukala kaya marapat lamang na respetuhin ang kanilang naging boto. Hinihiling ko lang ay sana respetuhin natin kung ano ang mga boto ng mga kinatawan kasi maaring hindi sila pareho sa ating pananaw, yung kanilang panindigan, pero merong mga rason yan. In the same way na noon po ay nagre-respetuhan kami na kahit na ikaw ay anti o pro-RH, ay nire-respeto ng bawat isa yan. Meron pong mga reasons yan, kaya yun lang po ang aking hinihiling, na kung ano man ang kanilang ay meron po sila talagang justification kung bakit yun po kanilang boto. Si San Juan Representative JB Ejercito sa interview ng RMN. RMN News Network. May panibagong oportunidad sa trabaho inaalok po ng Camarines Sur Employment Center sa mga gustong subukan ng kanilang kapalaran sa ibang bansa. Partikular na kailangan ng mga nurses, factory workers, caretakers at domestic helper. Ang mapipili lilipad patungong Singapore at Taiwan samantalang 100 domestic helpers naman ang kailangan ngayon sa Malaysia. RMN News Abroad. Tuno sa Egypt, matapos maitalaga ni President Mohamed Morsi noong nakaraang buwan, magre-resign na sa susunod na linggo ang Prosecutor General ng Egypt kasunod na rin ang panawagan ng pagbaba nito sa pwesto. Ang pag-aay ng resignation letter ni Talat Ibrahim Abdullah ay sa harapon ng kaliwat kanan na kilos protesta sa paligid ng Prosecuting General Office. Samantala sa Amerika, nailibing na ang 2 bata na kabilang doon sa 26 na biktima ng massacre sa Sandy Hook Elementary School sa Newtown, Connecticut. Kabilang dito si Noah Posner at Jack Pinto na kapwa 6 na taong gulang. Si Posner ang pinakabatang biktima ng nangyaring massacre. Live tayo mga kasama sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito po ang RMN News Nationwide, Martes ng tanghali, December 18, 2012. Ngayong hapon sa mga taga Davao. Malipayong nga Pasko, susunod na ho dyan si kasamang Merly Comidoy sa RMN News, Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. Pwede nyo na ho kaming mapanood pagkatapos ng balita natin. Alas 12 ng tanghali. I-type lamang sa YouTube ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin po makasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN, Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At alas 12:20.